name is Hiromi. Thank you so much for joining us on our Sunday online worship celebration only here at Solution Grace Church. Bago po tayo magsimula sa ating online service, here are some reminders for you all. If you are watching this video for the first time, we want to let you know that you are welcome here. Don't be shy to introduce yourself. Mag-comment ka sa ating comment section on how you discovered this live broadcast. We want to know more about you, kapatid! Kung ikaw ay active sa social media and want to get more updates from us, connect with us through our Facebook page. Just type in Solution Grace Church. Huwag kakalimutang i-like ang ating page to get the latest updates. Pwede mo rin kaming i-chat sa aming page if you have prayer requests or if you're in need of counseling. Kung ikaw naman ay mas mahilig mag-Instagram, follow us on IG at SGC Las Piñas. Click follow to get our latest contents. Kung hindi naman flexible ang schedule mo pero gusto mo pa rin mapanood ang aming service, go to our YouTube channel and subscribe to Mismo TV. It's just one word, Mismo TV. If you want to give us a feedback, you may email us at sgclaspinas@outlook.com. Our Sunday sermons are also available on Spotify and Apple Podcast. Just search in Solution Grace Church. You won't need a premium subscription because it's totally free. Paano naman kung gusto mo makapag-Bible study? Catch Solution Grace-Based Devotions every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays at 7:30 p.m. via Facebook Live. At ito po ay may replay sa aming YouTube channel every 9 p.m. at Mismo TV. Para naman sa ating SGC fam, if you want to send in your tithes and offerings, you can send it to our GCash account. But before that, we want to remind you that your tithes belong to your home church. But if you are considering SGC as your home church now, you can send us your tithes and offerings through our GCash account number 0906 055 7821. Again, 0906 055 7821. Thank you for your generosity. Kaunting minuto na lamang po at malapit na tayong magsimula, so please prepare your communion elements for a communion later after the message. So grab your pen and notebook now kung gusto nyo po mag-take down ng notes. You can also screenshot ang mga slides later sa preaching time. You may want to hit the like button and share this video to your friends and loved ones. By simply doing so, you are already sharing the gospel of Christ through social media. So wherever you are watching right now, I declare that you will get a fresh revelation from the Lord Himself through our worship and studying of His Word. Again, this is Hiromi and you are watching our Sunday online worship celebration only here at Solution Grace Church. You are blessed. Sa akin ay mayroong nagmamahal ng lubos, ganap at sakdal. Doon sa krus siya'y nabayubay, namatay para ako'y mabuhay. Bugtong na anak ng Ama, inangkin ang sumpa at dusa, sinakatuparan ng kautusan sa kaganapan ng bagong tipan. Minarapat na ang kasalanan ko'y inako mo lahat, upang ang katubusan at kaligtasan ay makamtam. Ganap sa aking awitin, ika'y pupurihin, ihahayag kadakilaan mo, Diyos. Di man ako karapat dapat, iyong minarapat, dulot ng biyaya mong lubos, Panginoong Jesus.
sumpa at dusa, sinakatuparan ng kautusan, sa kaganapan ng bagong tipan. Minarapat na ang kasalanan ko'y inako mo lahat, upang ang katubusan at kaligtasan ay makamtang ganap. Sa aking awitin ika'y pupurihin, ihahayag kadakilaan mo, Diyos. Di man ako karapat-dapat, iyong minarapat, dulot ng biyaya mong lubos. Sa aking awitin ika'y pupurihin, ihahayag kadakilaan mo, Diyos. Di man ako karapat-dapat, iyong minarapat, dulot ng biyaya mong lubos. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. Minarapat na ang kasalanan ko'y inako mong lahat, upang ang katubusan at kaligtasan ay makamtang ganap. Minarapat na ang kasalanan ko'y inako mong lahat, upang ang katubusan at kaligtasan ay makamtang ganap. Sa aking awitin ika'y pupurihin, ihahayag kadakilaan mo, Diyos. Di man ako karapat-dapat, iyong minarapat, dulot ng biyaya mong lubos. Sa aking awitin pupurihin, at di man ako karapat-dapat, iyong minarapat, Panginoong Jesus. Oh, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. Sa atin ay mayroong nagmamahal ng lubos, ganap at sakdal. Jesus ang kanyang pangalan, mula pa noon, ngayon at kailanman. Hello Church, Graceful Sunday everyone! At kumusta po kayo? Once again, welcome po dito yan sa ating online worship celebration, of course brought to you by Solution Grace Church. At ako po inyong kasama at makakasama mula ngayon hanggang mamaya, and my name is Laverne Ducot. And of course, also would like to thank ang ating Solution Worship, ang ating worship team for giving us a wonderful reminder na kabutihan,
pag-ibig at sakdal ng pagmamahal po sa atin na ating Diyos. Pamagitan po ng ating pag-aawitan at dalayan ko po na kayo po ay napagpala sa inyong mga napakinggan. And of course, nais ko rin pong pasalamatan ang ating napakasipag at every Sunday kasama po natin ang ating host na si Miss Hebromi Miura. Thank you, Hebromi, for always welcoming us every Sunday morning at salamat din sa iyong paalaala sa amin na ihanda na din po natin ating mga communion element na gagamitin po mamaya. Of course, ang tinapay at ang inyong mga grape juice or any juice will do. May mga nagtatanong pwede po yan kahit ano. At tubig, ang importante po ay naunawaan po natin kung bakit po natin isinasagawa ang makasaysayang Holy Communion na ito. Ito po ibinibigyan natin ng pagpupugay, pagpupuri at pagluwalhati ang mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus. Amen. So muli po, maraming salamat and sa inyo pong mga kaibigan namin, marahil kayo po ay na-tag or nayakag ng inyong mga kaibigan. Thank you po sa inyong pagtugon sa kanilang paanyaya. At tinitiyak ko po na kung kayo po'y mananatiling nakatutok at nanonood, kayo po'y mapapagpala sa ating mga pag-uusapan. Dahil sadyang may kinalaman po ito sa ating buhay sa kasalukuyan. So, panalangin ko po ay samahan nyo kami sa ilang minuto na ating pagsamba at patuloy po tayo mapagyaman at matuto sa loob ng ilang minuto at mapakinggan ang nananaganang kapahayagan ng biyaya na ating Panginoon na sadyang mapagpalaya. So muli po, maraming salamat for joining us. Kung kayo po ay mga first time, thank you for joining us. At sa mga kaibigan po natin, mga suki po natin, saan man po kayong panig ng daigdig, good morning, good afternoon, and good evening. At para po sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas at sa buong Mega Manila, good morning. Dahil tayo po ay napapanood every 11 in the morning, Sunday of course. At thank you po dahil kagalahan po namin na kayo po ay kasama sa ating pananambahan. At salamat po sa Panginoon sa kalayaan na tayo po pinagsama-sama niya sa araw po ito para pagsaluhan ang kanyang kabutihan, ang kanyang mainit na pag-ibig at sakdal at dalisay na pagmamahal. At ito po ay ating nararanasan sa ating pag-aawitan, pagsasama-sama, bagaman ito po ay online worship celebration ay alam kong gagamitin po ito ng Diyos para sama-sama po tayong magpuri at manambahan sa kadakilaan at itaas po natin ang kabutihan at pag-ibig at sakdal ng pagmamahal sa atin ating Diyos. Sa atin pong pagsasama-sama ito at iisang pangalan lamang po ating itataas, ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. So muli po, maraming salamat for joining us at sa atin pong pagsisimula, dahil ito na po yung panahon para tayo po makinig ng nananaga na kapahayagan ng salita ng Diyos. Pwede po bang samahan niyo po ako at tayo po ay dumulog at manalangin? Tayo po ay lumapit sa Diyos na punong-puno ng pagpapasalamat. Aming Ama at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa isa na namang pagkakataon para kami po ay pagbuklurin mo sa aming puso at sa aming isipan para kayo po bigyan namin ng aming pagpupuri at pagsamba sa umaga pong ito, sa pananambahang ito. Salamat o Diyos sa kalayaan na inihahatid mo sa amin. Bagaman, dulot po ng aming kinakarap na pandemya, hindi po kami maaring makapag-on-site na aming pananambahan. Pero thank you for this technology, ang Facebook Live and even ang YouTube. Panginoon, kami po ay nagkakaroon ng pagkakataon para purihin ka at pag-usapan at pagyamanin sa aming isipan, sa aming kaluluwa, ang iyong dakilang pag-ibig at pagmamahal. At patuloy po namin pagyamanin at pag-usapan ang nananaganang kapahayagan ng mga tinapos na gawa ng aming Panginoong Jesus doon sa krus. O Diyos, gamitin niyo po inyong lingkod bilang iyong labi, bilang tagapagpahayag na iyong mayamang salita. At bawat isa po sa amin ay mapapakinggan po namin ang isang makapangyarihang mensahe mo sa amin sa araw pong ito. Ito po aming panalangin at pagpupuri at pagpupugay sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Muli po, maraming salamat for joining us. Dito po yan sa ating online worship celebration, of course, brought to you by Solution Grace Church. At sa ngalan po ng aming sambahan, ng SGC or Solution Grace Church, we welcome each and every one. Kung kayo po ay mga first time na dumako, na imbitahan, hindi po aksidente yan. And we thank the Lord dahil po kayo po ay tumugon sa paanyaya mismo na ating Panginoon. And of course, sa ating po mga suki, thank you once again dahil alam ko po kayo po ay hindi kumpletong araw kapag hindi po tayo nagsama-sama sa araw po ng pananambahan, sa araw ng linggong ito. At sa atin po mga pag-uusapan ay napakaganda. Gaya po na aking paanyaya kanina, ito po isa diyang napapanahon dahil kamakilan lamang, isang linggo ang nakalipas, marami po ang nagulat.
sa mga balita atin napakinggan, sobrang nagtaasan po ang mga nahawahan ng virus ng COVID-19 at sa mga pangyayaring ito ay medyo nabigla ang karamihan kahapon dahil talaga naman natagpuan po natin ating mga sarili. Sabi nga nung iba ay nag-panic buying, yung iba naman ay nag-panic lang. Sino po kayo doon? Well, naranasan po namin ito kahapon at ilan po sa ating mga churchmates na talaga namang inabot po ng mahabang pila sa kanilang pamimili. Nang sila po pumunta sa mga supermarkets, talaga namang nagkagulatan ng mga tao dahil sa nabalitaan na by Sunday and yung karamihan po ay Monday, March 29 ay magkakaroon po ng ECQ sa NCR+. So kung kayo po ay naging bahagi po ng mga nagulat ng mga mamamayan, well, alam ko pong at least nakapamili po tayo at huwag na po tayong magsisihan. Sa mga pagbabago ito, talagang marami pong tao na lulungkot, natatakot, nagagalit, samot-sari po yung emosyon na ating nararanasan dahil hindi po natin inaasahan. Akala po ng marami makalipas ng 12 buwan o 1 taon ay babalik na po ang ating pamumuhay sa kahit pa unti-unti, no? Pagbalik sa normal. Pero sa hindi po inaasahan ay mas lalo pang sumisidhi ang bilang ng mga nahahawahan. Well, sa mga pagkakataong ito, ang atin pong katanungan sa atin pong pananambahan sa ngayon. Since atin pong church ay Solution Grace Church, we provide solution. Of course, ang solution po ay magmumula at ito po ay atin pong aalamin mula sa nananaga na kapahayagan ng salita ng Diyos. Siyempre, magkakaroon po muna tayo ng isang question bago po ibigay ang solution. Ito po ay solusyon para po sa ating mga kaluluwa kung saan narito po ating isipan, ating damdamin at ang ating kalooban. Of course, magmumula po ito muli sa nananaga ng kapahayagan ng Ebanghelyo na ating Panginoong Hesukristo. At sa ating pong pagsisimula, narito po yung ating katanungan. Paano mo kakaharapin ang mga problema gaya po nitong pandemya na dumarating sa inyong mga buhay? So paano po natin kinakaharap ito sa araw-araw? At gaya po na aking binanggit kanina, kahapon Sabado, marami pong talagang nagulat. Kami rin po ay nagulat. Kaya bigla kayong patayo siguro. At sabi mo, mamimili ako. At para maagapan ng mga pagbabago magaganap sa ating paligid. At pagdating mo sa supermarket, nagulat ka. Aba, marami rin namimili. Dahil nabalitaan din po nila. So sa mga pagbabagong ito, sa mga problema dumarating po sa atin, paano po kinakaharap ang mga problema dulot ng pandemya ito ng COVID-19 na dumarating sa iyong buhay? Of course, no, gaya po na sinabi ko kanina, akala ng marami po sa atin, manunumbalik na po tayo paunti-unti sa pagbangon ng ating ekonomiya at marami na po magbabalik sa kanilang mga trabaho. Pero nagulat tayo, parang lalo pang tumitindi at tumataas po ang bilang ng mga nahahawahan. Magsimula po ito ng nakalipas na araw at makalipas ng 1 linggo talaga naman ang bawat ospital ay wala na po mapaglagyan para po sa mga pasyente at mga nahawahan po ng virus nitong COVID-19. So paano po natin kinakaharap ang mga problema at na dulot po ng pandemya ito na dumarating sa ating buhay? Naalala ko lang, last year, kapag meron po tayong mga nababalitaan na nagkakaroon ng COVID-19 pa isa-isa sa miyembro ng pamilya. Pero sa ngayon, hindi na isang miyembro ng pamilya. Kadalasan, buong pamilya na nahahawahan. Talaga naman po hindi natin mayaalis. Lalo tigil sa ating mga kaibigan, pag nababalitaan natin, meron pong nababawian ng buhay, meron pong kina-quarantine for 14 days. So of course, yung lungkot doon yung wala kang makausap. O kung ikaw naman ay tinamaan ng virus na ito, mag-isa ka sa ospital, hindi ka pwedeng dalawin. Talaga naman po nakakalungkot po ito. At kapag meron po na humihingi po ng panalangin po sa inyong lingkod at sa aming pong pamilya at sa church, talagang isinasaalang-alang po natin dahil napakalungkot po talaga ng mga kinalalagyan ng ating mga kababayan. At hindi lamang po na ating mga kababayan, marami po sa buong mundo ang talaga namang nararanasan po ang matinding lungkot at takot na dulot po ng pandemyang ito. At alam ko po, kung inyo po nabalitaan, even sa Japan, ay marami na po ang nagsusuicide dulot po ng pandemyang ito. So kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, paano mo kinakaharap ang mga problema kapag sumasapit po ang mga babigla-biglang pangyayari sa buhay natin ito? Well, marami po nagtatanong sa inyong lingkod, lalo higit sa mga panahon na nagpapapray po sila, and then they would ask me a question na paano ko daw po hinaharap ang mga bagay na ito. Ano yung sikreto? Bakit daw every time daw na nanonood sila sa Facebook Live, ay nakikita nila na ang inyo pong lingkod ay masaya sa paglilingkod sa Panginoon, bagaman nasa pandemya. Ano daw po yung sikreto namin na aking buong pamilya? Bagaman nararanasan po ito hindi lamang po sa ating bansa,
kundi sa buong mundo. Bakit gano'n? Nakakangiti ka pa. Laverne. Well, usually po ang sinasabi ko sa kanila ay hinahatid ko po sila sa isang, actually hindi po ito sekreto, ito po ay nakasulat na sa Biblia. In Luke chapter 21 verse 28, ito po ay isang magandang paalaala po sa atin mismo ng Diyos. Basahin po natin. Now when these things begin to happen, ito po mga samot-sari mga problemang nararanasan natin. Ito po ay mga tinatawag na signs, mga birth pangs sa mga susunod na panahon. Well, when these things begin to happen, look up and lift up your heads. Why? Because your redemption draws near. So ito pong sinasabi ko sa mga nagtatanong po sa inyong lingkod. Anong sekreto? Bakit nakakangiti pa si Brother Laverne, si Pastor? Well, Luke chapter 21 verse 28. Dahil nakikita ko po na talagang meron pong magandang pangako sa atin ng Diyos bilang mga mananampalataya. Kaya po yung ating message for today is this: look up, your redemption draws near. So sabay-sabay po natin sabihin ito. Look up. Tumingala po tayo. Why? Because your redemption draws near. So dito po pag-uusapan natin kung paano po natin kakaharapin ang mga problema dumarating sa atin. Dahil kung meron po tayong maling pananaw sa mga kaganapang ito at mga pangyayaring ito, talagang mali, kayo po ay maliligaw. Pero I praise God, kayo po ay kasama namin sa pananambahan natin sa araw pong ito dahil meron pong napakagandang layunin ang Diyos para po sa inyong buhay. So, wag po kayong bibitaw, huwag kayong aalis sa inyong mga pinapanood. Manatili po kayo nakatutok at nanunood at tinitiyak ko na kayo po ay mapapagpala. At yung inyo pong takot at pangambang nararamdaman sa mga oras na ito, bago po matapos sa ating pananambahan, ito po ay papalitan ng Diyos ng pagpupugay at pagpupuri at pag-asa sa inyong buhay. Amen! So ito po ang pangako sa atin ng Diyos. Kaya manatili po kayo nakatutok at nanunood sa atin pong pananambahang ito. Pagpatuloy po natin. So muli po, ito po yung sekreto na lantad na aking pong binabanggit. Look up because your redemption draws near. Ito po ay pinangahawakan ko. At even ito pong sinasabi ko sa aking may bahay at sa aking buong pamilya. And even po sa aming church because meron pong ipinagkatiwalang church ang Panginoon sa inyo pong lingkod. As a pastor, ito pong sinasabi ko sa aming miyembro sa church. Mga kapatid, huwag tayo manlumo. Huwag ka manlupaypay. Huwag natin gayahin ang mga tao sa mundo na nakayuko dahil sila po'y nanlulumo. Bagkus tayo po mga mananampalataya, nakatingala. Bakit? Dahil tayo po'y punong-puno ng pag-asa. Amen. Amen po ba? Amen. Now, because we firmly believe bilang mga mananampalataya, this should be our posture. Nakatingala po tayo. Nag-aantabay sa ating pag-asa, looking forward to our blessed hope and the great appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Diba? Inaantabayanan po natin siya sa kanyang muling pagbabalik para tayo po ikatagpuin halfway sa alapaap. At nang sa gayon tayo po makapiling niya magpasawalang hanggan. Diba? Nakakatuwa po na tayo po makakapiling na finally na ating Panginoong Jesus. Ito po yung pinahaabangan po natin mga mananampalataya. So I firmly believe once again, ito po dapat yung posture natin. Hindi po tayo nandulupay-pay, nandulumo. Kasi pag nakita kayo ng mga unbelievers na gaya po nila, nandulupay-pay, nandulumo, paano sila mapapagpala? Dapat tayo po, meron silang mapagtatanungan, ano yung sekretong meron ka? And then, you will give them Luke chapter 21 verse 28 and Titus chapter 2 verse 13, looking forward to our blessed hope and the great appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. So, ito yung sekreto ko, kapatid. Kabayan, sasabihin mo sa kanila. Ito yung sekreto ko na gusto kong maging sekreto mo rin at ipaalam mo rin yung sekretong ito sa iyong mga kakilala, kapamilya. So tayo po bilang mananampalataya, once again, this should be our posture, puno na kagalakan. Posible ba yun sa gitna ng pandemya? Posible po yun. Dahil meron po tayong kapayapaan na hindi po ibinigay ng mundong ito. Ito po ay mula mismo, iniwan at ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. Now, going back po sa ating pinag-uusapan, in Matthew chapter 24 verse 6, Jesus said in this verse that, and you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. So hindi pa raw po ito magaganap ang katapusan ng mundo. Ito raw po ay pasimula pa lamang po. Now, muli po in Matthew chapter 24 verse 6, meron pong paalaala sa atin ang Panginoong Jesus. What is happening today, sabi po ng Panginoong Jesus mismo, that these things must come to pass. Kinakailangan po mangyari po ang mga bagay na ito. So hindi natin pwedeng pigilan. Kinakailangan po mangyari po ang mga bagay na ito. And then sabi pa na ating Panginoon Jesus na nakapagbibigay po ng pag-asa sa atin, sabi ng ating Panginoon. Take note
in Matthew 24 verse 6b, see that you are not troubled. Pakaabangan daw po natin ating mga sarili na dapat hindi raw po tayo nababalisa even though may mga bagay na hindi natin kontrolado nangyayari. But these things must come to pass. Dapat mangyari po ito. But see that hindi ka daw dapat po nababalisa. Amen. Hindi po ba? Napakaganda paalala po sa atin ng Panginoon. So, ibig sabihin, bagaman nagaganap po ito, at kinakailangan maganap po nito, dapat, sabi ng Panginoon, huwag kang mabalisa. Bakit? Yun po yung aalamin natin. Matthew 24 verse 7 tells us, for nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. And there will be famines, pestilences, and earthquakes in different places. Now, isa-isayin po natin yung Matthew 24 verse 7. Once again, it tells us that these things really are happening today. Nation against nation. Now, pag tinignan po natin yung meaning po ng nation in Greek, ito po ay ethnos, which means a group of people. From the word ethnic, different group of people. Sa panahon po sa ngayon, nations against nation, ibig sabihin, from different group of people, ay nagkakaroon po ng pag-aaklas, pag-aaway. Hindi po ba? Racism ang problema sa ngayon. Black people against white people, and white people against brown and yellow people. Kagaya po sa Amerika, naku, grabe talaga nagaganap sa ngayon. Kapag ikaw ay medyo mukhang Chinese, even though ikaw ay Filipino, babalitaan po natin, sila po ay sinasaktan ng mga puti. Nakakalungkot. Dahil galit na galit po sila sa mga Chinese. At marami tayong nababalitaan, napapanood natin sa balita. Meron pong talaga namang medyo nadurog yung puso ko dito. 71 taong gulang na Asyano, tinulak ng puti. Talaga namang nasubsub po sa lupa. Hindi ko alam kung ano po nangyari sa kapwa nating taong ito. Nakakalungkot. So, nations against nations. Mangyayari po ito, ethnos against ethnos. Group of people. Racism po nagaganap. Black people against white. White against brown and yellow people. Kalungkot po. But, sabi ni Jesus, these things must come to pass. Now, tuloy po natin. And then, sa panahon po natin sa ngayon, sabi pa ay kingdom against kingdom. Of course, nabalitaan po natin, marami pong pag-aaway sa mga bansa, laban sa bansa. At hindi po natin may pagkakaila that really it's happening today, like Russia, nagsanib-puwersa po ang Iran, at saka ang Turkey against one little nation, and that is Israel. Grabe, no? Napakaliit po ng Israel. Kung titingnan mo, napakaliit niya. Kumpara sa Russia, napakalalaki. Pero nakipagsanib-puwersa pa siya sa Iran and Turkey, and later on, may sasanib pa sa kanilang mga puwersa, Sudan and Libya against this tiny nation, Israel. So, this is happening. Once again, sabi ni Jesus, these things must come to pass. Pero wag daw po tayong mabalisa. Amen. So, tuloy po natin ating pagbabasa. At of course, sabi pa rin po ng talata in Matthew chapter 24 verse 7, and there will be famines. Hindi naman po lingid sa atin. Meron po talagang tagutom. Bunga po ng COVID-19. Diba? And of course, pestilences. Kasama po dito ang COVID-19. Ako, grabe po talaga ang masamang dulot po ng COVID-19 sa buhay ng maraming tao. At sa mga business, talaga naman nagbagsakan, nagsara. Nabalitaan po natin maraming hotel dito sa Pilipinas, sa Makati, nagsara. Mga tauhan po ay nawalan na po ng pagkakakitaan. Mga talagang hindi natin inaasahan na malalaking mga boutiques. Meron akong paboritong binibilahan ng murang pantalon. Nagsara na rin po sila sa ngayon. Nakakalungkot. Nakakalungkot talaga na ito po ay dulot po ng pandemya ng COVID-19. Pero once again, sabi ni Jesus, these things must come to pass. Huwag po kayo mabalisa. And of course, hindi po lingid sa atin, nararanasan po natin ang mga sunod-sunod na mga earthquake mula po sa iba't ibang panig. Hindi lamang po ng mundo, ng Pilipinas, ng mundo. Sunod-sunod po ito sa mga panahon natin sa ngayon. Diba? Sa Pilipinas, bukod sa Taal Volcano, meron pang 4 na binabantayan po ng mga bulkan dito sa Pilipinas. So, these things must come to pass. Sabi ng Panginoon Jesus, but, sabi niya, huwag kang mabalisa. Anak ng Diyos, if you're a child of God, huwag po kayo nababalisa. And Matthew 24 verse 8 tells us, all these are the beginning of sorrows. So, panimula pa lamang po ito. So, ibig sabihin mga patikim. So, kung patikim po ito, meron pang mas matitinding mga pasabog na magaganap in the near future. Pero muli po,
Sabi ni Jesus in Matthew 24, verse 7, these things must come to pass at huwag daw po tayong mabalisa. Huwag tayong maging troubled, huwag tayong maging maalalahanin. Huwag po tayong matakot at mabalot ang pangamba ang ating mga puso. Mula po, these are just signs of the times. Birth pangs, mga kapatid. Huwag po tayong mabalisa at matakot because these things must come to pass. Ito po ay mismong sinabi ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. At ang mga nangyayari po ito, FYI mga kapatid, kung kayo po ay first time na nanonood sa ating pananambahan, I'll be giving you good news. Hindi po ito mga hatol at parusa ng Diyos. Hindi po pwedeng mangyari yun. Dahil marami po tayo napapakinggan sa ngayon, sinasabi ng ibang mga relihiyon. Of course, I'm saying this with love. Hindi ko po kinukundina ang sinumang relihiyon na nagsasabi na ito po ay hatol at parusa ng Diyos, hindi lang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo. Hindi po pwede mangyari yun. Dahil lahat po ng hatol at parusa ay ibinunto na po ng Diyos sa kanyang bugtong na anak, sa katawan ng kanyang bugtong na anak, once and for all. So, ito po yung naganap doon sa krus ng Kalbaryo. Kung ito po ibinunto na ng Diyos sa katawan ng kanyang bugtong na anak, hindi na po niya ito pwedeng ibuntun sa atin bilang hatol at parusa. Amen. Hindi po pwede mangyari po yun. Ito po ay mga, ano po yung nararanasan natin, mga propesiya na kinakailangan pong maganap. Once again, sabi ni Jesus, these things must come to pass. So, hindi ka dapat nagugulumihan na natatakot na, kasi po, napapakinggan natin ibang mga mensahe ng mga pulpito na ito daw po ay parusa at hatol ng Diyos. Hindi pwede, mga kapatid, because God is a good God. Is righteous. Siya po ay tumatayo sa kanyang katarungan. Hindi po niya pwedeng ibigay sa inyo ang hatol sa inyong mga kasalanan na ibinigay niya sa katawan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. Isa pa pong good news. In 2 Corinthians 5 verse 19, ito po ang puso ng Diyos para sa inyo. Now, basahin po natin. That is that God was in Christ reconciling the world to Himself. He is now reconciling the world to Himself. So, wag na po kayong lumayo sa Kanya. Lumapit po kayo. Hindi po galit sa inyo ang Diyos. And this is the gospel. Why? Actually, ito pong puso niya talaga. That God was in Christ reconciling the world to Himself. Ang problema, hindi po ang Diyos. Kasi po sa Diyos, wala nang problema ang kasalanan. It was dealt already on the cross. Ang may problema, yung tao. Bakit hindi siya lumalapit sa Diyos? Dahil meron po siya napapakinggan ng maling balita, hindi po ebanghelyo. But, I praise God, kayo po ay nakikinig sa ngayon, nanonood na ating pananambahan, kaya nagkakaroon po tayo na tinatawag na metanoia or changing of mind, na naririnig mo, hindi pala galit sa akin ng Diyos. So lumapit po kayo. Sabi pa ng talata, not counting your sins against you. Hindi na po pwedeng ibilang sa inyo yung mga kasalanan. Why? Because once upon a time, 2,000 years ago, ibinilang na po lahat ng ating mga kasalanan sa katawan ng ating Panginoong Jesus. Now, don't get me wrong. Kung ang tao po ay wala pang relasyon sa Diyos, of course, we are condemned. Kasi po dahil po sa kasalanan ni Adan. So kung tayo po ay wala pong pagkakataon na tumanggap sa Panginoong Jesus, tayo po ay condemned. Pero kapag kayo po ay lumapit sa Diyos, God will never condemn you. Kasi po marami po mga teachings sa ngayon, hindi kinukundina ng Diyos ang tao. Hindi po. Condemn po tayo as sinners because we have received or binana po natin ang kasalanan ni Adan. Condemn na po tayo. Yun po yung ating natural state nung tayo po ay naki-Adan pa. Pero kapag tayo po sa ating posisyon bilang mga sinners, lumapit sa Diyos, God will never condemn you. Because that is that God was in Christ reconciling Himself to you. So, burahin na po natin sa isipan natin yun. Nagalit sa iyo ang Diyos, ikukondinahin ka ng Diyos. No. He will never do that. Kaya nga po binigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak because He is after the word of salvation and not condemnation. And of course, restoration to favor with Him. Amen. So mga kapatid, muli po ano yung nagaganap sa kasalukuyan? Itong pandemya, COVID-19, mga tagutom, mga earthquakes, hindi po ito hatol at parusa sa inyo ng Diyos. Kung meron po kayo napapakinggan ng mga ganyang teaching, hindi po iyan makatarungan. Because if this is punishment and hatol mula sa Diyos or judgment from God, magiging unrighteous po ang Diyos. Kasi hindi niya po pwedeng iparusa sa mga tao yung mga parusang iginawad na niya at ibinunto na niya sa kanyang bugtong na anak. Sa batas nga po ng tao, hindi pwedeng isagawa yung double jeopardy. You cannot be punished the same sin twice. Kung lahat po ng inyong mga kasalanan ay pinagbayaran na ni Kristo Jesus, bakit mo papagbabayaran?
Amen. So all you have to do, lumapit po kayo sa Panginoon. At mamaya, bago po matapos ang ating pananambahan, meron po tayong opportunity para lumapit sa ating mabuti at mapagmahal na Diyos. Amen. So ang mga propesiya pong ito ay nararanasan po natin bilang bahagi po. At sabi muli ng ating Panginoon Jesus, these things must come to pass. So wag po tayong mabagabag. Amen. Wag kayong mabagabag. At alam niyo po, ang mga prophecy po ay nakasulat na sa Biblia at ibinigay po sa atin ng Diyos para pag-aralan at alamin po natin. Now, why do we have to study prophecy? Because great prophecies are written in the Bible for us to learn. Kinakailangan po natin pag-usapan po ito dahil marami pong mga katuruan sa Biblia ay tungkol sa prophecy. Ano pong dahilan? Not to scare you, but to prepare us para po itong app na Waze. Alam niyo yung Waze sa mga nagdadrive, di ba? Tayo po idinadala sa ating pupuntahan para hindi na po kayo kung saan-saan pupunta at maligaw at matakot. Ito po ang purpose po ng app na Waze. At ang maganda po sa app na Waze, ito pala ay mula sa kaisipan ng mga Hudyo. Grabe, no? Ang tatalino nila. So ito po ay nagsisilbing gabay yung mga propesiya na ibinigay sa atin ng Diyos para hindi po tayo matakot at mangamba at hindi po tayo mangapa sa dilim. Ibig sabihin, nakikita po natin ang mga magaganap na sinabi na ng Diyos in advance at makita natin na katuparan po nito sa hinaharap. So paano po natin kakaharapin ang mga problema gaya po ng COVID-19 sa ating pang-araw-araw na buhay? Luke chapter 21 verse 28 once again. Now when these things begin to happen, look up and lift up your heads because your redemption draws near. So child of God, ito po ang dapat na posture po natin. Hindi po tayo dapat natatakot na nakayuko, nanlulupaypay at nanlulumo. Hindi po. You have to look up. Why? Because your redemption draws near. Papalapit na po yung redemption natin. Sandali lang. Redeem na ako as a believer. Pag pinag-uusapan po ditong redemption, it speaks about the rapture. Kung saan, in the twinkling of an eye. Once again, twinkling of an eye, hindi po wink of an eye. It's in the twinkling of an eye, lahat po ay magbabago, mga mananampalataya. Mula sa isang mortal na katawan, papalitan po ng Diyos ating mga katawan bilang mga immortal. Mula po sa mga nabubulok na katawan, papalitan po ating mga katawan mula sa isang malusog at hindi na namamatay na katawan. Wow! So, whenever these things happen, look up because your redemption draws near. Ito po ay para sa mga mananampalataya. Now, be excited and be expectant. Ito po yung posture natin. Bakit po ba ako laging sinasabi ko yung posture natin? Kasi ito po yung magsisilbing distinction natin sa mundo. Ang mundo talaga pong natatakot. Hindi na lumalabas, umiiyak. Pero tayo, anong sekreto natin? Bakit sa kabila ng pandemic ito, talagang full of life tayo? Excited, expectant. Kaya po dapat pag nakikita-kita tayo mga mananampalataya, ano pong binibigas natin? Bukod sa shalom. Maranatha. Alam niyo po yung term na Maranatha? It's an Aramaic phrase. It means, come, O Lord Jesus, or Lord, the Lord is coming. Kasi nga po, hindi tayo nakatingin sa ilalim. Nakatingala po tayo paitaas, looking forward to our blessed hope. Ang pagsundo po sa atin, ating Panginoong Hesukristo. Now, ito po ang purpose po ng mga prophecy para paunlarin, pagtibayin po yung ating pananampalataya. Kasi pag nabasa po natin ang mga prophecies na ito, of course, this was spoken, written in advance, para pag nangyari, ilalago po yung ating pananampalataya. Prophecies engenders faith in us. Pinapatibay po nito, pinapagyaman ang ating mga pananampalataya. Isaiah 42 verse 9 tells us, behold, the former things have come to pass, and new things I declare, before they spring forth, I tell you of them. Ito pong purpose ng prophecy. At sabi pa ni Jesus, para pang nangyari po ito, although I have said it in advance, para lumago ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa akin. John chapter 14 verse 29 tells us, and now I have told you before it comes, that when it does come to pass, you may believe. Sabi ni Jesus, you may believe in me. Di ba? Ito pong purpose ng prophecy, hindi para katakutan. Hindi po. Para lalo pong mapagyaman ating pananampalataya. It will give us hope and it will purify ourselves. Makikita po natin na talaga namang tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Isinulat, sinabi, noong unang panahon at ito po ay naisa sa katuparan unti-unti sa ating panahon. At nakikita po natin sadyang tapat ang Diyos. Paano nagagawa po? Naisa sa katuparan yung mga isinulat noon sa panahon natin sa ngayon. Now, meron po ibibigay sa inyo mga prophecies in the past na talagang nangyari na at magaganap pa sa mga susunod na panahon. Ano pong purpose natin? Once again, sabi po ng Isaiah
chapter 42 verse 9 and John chapter 14 verse 29 para lalo po tayong lumago sa ating pananampalataya. At kapag naganap po ito, sabi ni Jesus, of course, sinabi na niya po ito in advance para tayo po ay manampalataya sa Kanya. So, ito po ay pinapalakas, pinapatayog, at pinapagyaman ng pananampalataya po natin. Now, ito po yung mga prophecies that already happened and will take place in the days to come. Alam niyo po ba na ang Ezekiel 36 and 37 were written 2,700 years ago. Ang tagal ng panahon po ito. Pero ito po Ezekiel 36 and 37, it already happened. Amen. Nangyari na po ito. Bagaman isinulat po ito 2,700 years ago. Number 1, Ezekiel 36 speaks about Israel's restoration of their land. Dati po kasi Israel sobrang napaka-masukan, napaka-pangit, at tila iniwan po ng Diyos. Pero, nangako po sa kanila ang Diyos. Sila po ay mga hinirang na bansa ng Diyos. And in May 14, 1948, Israel became a nation once again. So, naisa katuparan na po ito. Amen. And number 2, in Ezekiel chapter 37, it speaks about the restoration of the people of Israel. Unti-unti na po sila nagbabalikan at to this time. Napakalaki na po ng population ng mga Israel na nagbabalikan mula po sa iba't ibang mga bansa, especially galing po sa north side ng mundo. Nagbabalikan na po sila, umuuwi na sila sa kanilang bayang Israel. Dahil once upon a time, sila po ay scattered all over the world. Dahil po sa kanilang hindi pagtanggap sa kanilang Messiah. Pero unti-unti na po, according to Ezekiel 37, unti-unti na po nag-uuwian ang mga remnants ng Israel mula po sa iba't ibang panig ng daigdig. Today, alam niyo po, ito po ay nakikita po natin, itong Ezekiel 36 and 37, naganap na po. Now, ano po yung mga dapat nating alamin? Samantala, Ezekiel 38 and 39 is happening today. Na-unfold po ito sa ating mga mata. Kaya po importante bilang mga mananampalataya, binabantayan po natin ano yung nagaganap sa Israel. Para hindi po tayo natatakot, binabalot ng pangamba ating puso sa mga kasalukuyang nagaganap. Itong mga propesya na, once again, sabi ni Jesus, these things must come to pass. At dahil po dito, naunawaan po natin ang mga prophecies na ito, ay napapawi po nito yung maaari pong idulot na takot at kabalisahan sa ating mga puso. Now, samantala, Ezekiel 38 and 39, once again, it's already happening today. More than 70 years later, when Israel became a nation in 1948, to be exact, May 14, 1948. So more than 70 years na ngayon, kasi 2021 na. So 73 years na today, no? Patuloy po napapagyaman at sobrang yaman po ng Israel. They are safe, secure, and prosperous. Sobrang yaman na po ng Israel talaga. Amen. At lahat po ng mga pumapabor sa Israel, siya po ipagpapalain. Bansa ang pinag-uusapan. Pero lahat po ng mga bansa na hindi po pinagpapalang Israel, talaga po nawawala sa mapa ng mundo. Alam po natin na katotohanan yan. So bilang mga mananampalataya, dapat sumusuporta po tayo sa bansang hinirang ng Panginoon. Sa katunayan, sila po ay patuloy na yumayaman at yumayaman. At they have found trillions of cubic feet of natural gas sa kanila pong bansa. At dahil po dito, nung napakinggan po ang Russia, ang balitang ito, sila po ay talaga namang ay nainggit at nagulat sa balitang ito. Because once upon a time, they used to be the largest producers and exporters ng natural gas para i-provide po nila at sila po ipagbilhan ng Europe. Pero this time, lumipat na po ng pamilihan ng Europe. Sila po ay bumibili na dahil mas maganda po yung uri ng natural gas at saka sa mas mura nitong halaga sa Israel. At dahil dito, naging sanhi po ito para manggalaiti ang mga Ruso, ang Russia sa Israel. At hindi lamang po nagtapos dito, nakipagsanib puwersa pa siya sa Iran. Or ito yung tinatawag na Persia in the old times and Turkey. So nakipagsanib puwersa po itong Russia sa mga bansang ito. At nakakalungkot po isipin na ito po yung nangyayari sa ating kasalukuyang panahon. Pero at the same time, nakakatuwa rin pong isipin dahil ibig sabihin, although ang Ezekiel 36 until 39 were written 2,700 years, pero yung pong 36 and 37, naganap na, yung 38 and 39, ay nakikita po natin sa ating kapanahunan na hindi po ba napapalakas po nito ating pananampalataya at nakikita natin ang tagal ng panahon
Pero tapat po ang Diyos sa kanyang mga pangako. At ang maganda dito sa generation po natin, nakikita po natin ang mga pangyayari. So ano po na maidudulot po dito sa atin bilang mga mananampalataya? Pinapalakas, pinapagtibay po nito ang ating mga pananampalataya. Gaya po ng sinabi ng ating Panginoong Jesus in John 14:29. Sinabi niya in advance para pang nangyari po ito, tayo po'y manampalataya sa Kanya. Amen! So ito po ay, sa mga pangyayari ito, nakita po ng Russia na safe, secure, and prosperous po ang Israel. Itong maliit na nation ng Israel, sobrang nainggit po siya. At dahil dito, naggalit po siya, talagang galit na galit siya sa Israel. At ang pagsanib puwersa sa Iran, sa Turkey, and later on, sasanib na rin po sa kanila ang Sudan, which is of course known as Ethiopia and Libya. Ito pong 5 bansang ito, nakasulat po sa Ezekiel 38 and 39, ay magsasanib puwersa para pabagsakin ng Israel. Pero alam po natin, kung babasahin natin ang kasaysayan na nakasulat na sa mga aklat na ito, hindi po sila magtatagumpay sa Israel. At ang isa pa pong bagay na dapat natin isaalang-alang, may mga nagtatanong din po sa inyong lingkod nasaan ang China and America sa mga prophecies na ito? Well, wala po Amerika na mababasa kayo sa Biblia and China. Wala po sila. Sila po ay wala pong nakatalang na mga bansang ito sa kasaysayan na magaganap sa hinaharap. So, wala po talaga. So, abangan po natin ang mga susunod na pangyayari. Isa pang prophecy, ayon po sa Matthew 24, ay dapat po natin isaalang-alang sa panahon natin sa ngayon para makita po natin talaga namang tapat ang Diyos kapag sinabi niya. Now, ano po itong dapat nating alamin na isang napakagandang paalala po sa atin? Of course, ito po ay hindi maganda para po sa mga maiiwan dahil ito pong Matthew 24 verse 15 ay magaganap sa panahon na tinatawag ni Daniel na 70th week. Ito po yung prophecy na ibinigay ng Diyos kay Daniel na kinakailangan po maganap po yung 70 weeks kung saan yung 69 weeks po na tinalaki natin itong Wednesday sa ating Bible study ay naganap na. Mula nung itinayo po ang Jerusalem until sa pagdating ng Messiah, natapos na po itong 69 weeks. Kasi yung bilang po ng 1 week is 7 years. So mayroon pa natitirang 1 week which is 7 years. So ito po ilalagay ng Diyos sa panahon ng Great Tribulation. Ito po yung tinatawag once again 70th week. Now ano po ito? Binanggit na rin po ito sa Matthew 24 verse 15. Basahin po natin para makita natin that really this will take place in the near future. Basahin po natin. Therefore, when you see the abomination of desolation, take note, the abomination of desolation, pakatandaan po natin yung terminong ito, is spoken of by Daniel the prophet, is standing in the holy place, whoever reads, let him understand. So indeed, this was recorded in the book of Daniel. Nakasulat na po ito in Daniel chapter 12 verse 11. And from the time that the daily sacrifice is taken away and the abomination of desolation is set up, there shall be 1,290 days. Now, ano po itong abomination of desolation? Once again, yung sinabi ko po kanina, dun po sa 70 weeks ng prophecy ng Diyos kay Daniel, yung 69 weeks, which is 383 days or years, I should say, ay naisakatuparan na po ito. So may natitira na lang po ng 1 week, which is 7 years. Kasi po ang bilangan po dito, yung isang linggo, hindi po kagaya ng isang linggo natin na 7 days. Dito po ay 7 years. So ito po ay magaganap sa Great Tribulation, which of course will take place after the rapture of the church. Now, ito po yung sinasabi ng talata in Daniel chapter 12 verse 11. Once again, and from the time that the daily sacrifice is taken away, dahil in the middle of the 7 years tribulation, ay ipapatigil po nitong antikristong ito, also known as the man of lawlessness, the son of perdition, itong pag-aalay, yung sacrifices and offering na ikinatuwa po ng mga Hudyo finally sa kanilang templo kasi nabuo na po yung kanilang templo ay makakapag-alay po sila pero ipapatigil po ito in the middle of the week or in the middle of the 7 years. Kasi meron pong treaty nagkaroon po ng covenant ang Antikristo sa mga taga-Israel. But in the middle of that week, of that 7 years, which is 3.5 years, ipapatigil po ito na Antikristong ito. And then, he would proclaim himself na siya yung Messiah. Siya yung Diyos na dapat nilang sinasamba. At marirealize po ng mga Hudyo, sandali, mukhang nagkamali tayo ng inaantabayanan. Mukhang mali yung ating hinihintay. Hindi siya yung Kristo. And then they would come to realize, nako, dumating na yung Kristo. At sila po ay kakalingain ng Diyos. Dadalhin po sila, sabi ng mga theologians, sa modern day Jordan or Petra para itago po doon at kalingain for 1,260
days or 42 months. That's 3.5 years para po sa kanilang kaligtasan. Amen. That's Revelation chapter 12 verse 6. Mababasa po iyon. Now, ito po yung abomination of desolation. Basahin po muna natin. Ito po yung in the middle of the week, once again, 3.5 years, the Antichrist shall bring an end to Israel's sacrifice and offering. Sabi niya, itigil nyo na yung paghahandog na yan sa inyong Diyos. At siya po'y uupo doon sa templo, kung saan ay kinikilala po ng mga Hudyo, ito po yung pinakabanal na lugar. Pero siya po'y uupo doon at idideklara niya, ako yung Diyos, ako yung Messiah na dapat ninyong sambahin. So at gagawa po siya ng mga bagay na karumal-dumal sa kanilang templo. This is the abomination of desolation. Daniel chapter 9 verse 27 tells us, then he shall confirm a covenant with many for 1 week. So magkakaroon po ng covenant for yung 1 week, it's 7 years. Pero ito po ibubuwagin niya after 3.5 years. Basahin po natin. But in the middle of those 7 years, he shall bring an end to sacrifice and offering. And on the wing of abominations shall be one who makes desolate even until the consummation which is determined is poured out on the desolate. So then the Antichrist will proclaim himself. Ako yung Diyos, ako yung Messiah na dapat niyong sambahin. Ako yung Diyos na pinaka-ihintay ninyo na maghari sa inyo. Then, once again, they would come to realize, dali, mukhang mali yung hinintay natin. Hindi ito yung Diyos, hindi ito yung Messiah. Mukhang dumating na nga yung Messiah, and then they would come to realize, si Kristo ang Messiah, si Jesus, si Yeshua. At dahil po sa kabutihan ng Diyos, pangako po ng Diyos sa kanila, ang Israel, sila po'y maliligtas. Romans chapter 11, itatago po sila sa lugar kung saan itinatawag na Petra for 1,260 days, and that's 42 months. That's for 3.5 years. Ganun kabuti ang Diyos. So mga kapatid, 2 Thessalonians chapter 2 verses 3 to 4. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, and the son of perdition. This is the Antichrist, verse 4, who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. This is the abomination of desolation. Now, para po ma-fulfill itong Matthew 24, verse 15, Daniel chapter 12, verse 11, Daniel chapter 9, verse 27, kinakailangan po munang i-rebuild yung third temple. Kasi wala pong templo sa ngayon. Ang nakikita po sa Israel na tinatawag na Dome of the Rock, kung saan nandun din po yung Al-Aqsa na itinayo po ng mga Muslims. So wala pong third temple. So paano magagawa po ito? Because when Israel came back as a nation in 1948, hindi po napas sa kanila yung east part ng Jerusalem, which is of course nandun po yung Temple Mount. So pag inisip mo sa ngayon, and of course sa mga panahon dati, paano mangyayari ay sasakatuparan ang Matthew 24, verse 15, Daniel chapter 9, verse 27, Daniel chapter 12, verse 11. So paano magaganap ito? Dapat magkaroon ng peace treaty itong Antikristo sa Hudyo, and after 3.5 years ay papatigil niya yung mga sacrifices sa kanilang templo at siya uupo at doon na gagawin niya yung karumal-dumal ng mga bagay-bagay. Talagang paano magaganap po ito? Now, until today, nakatayo pa rin po yung Dome of the Rock ng mga Muslim doon. So, paano po ito magaganap? So, para may sakatuparan po ang mga sinasabi ng mga talatang ating binanggit kanina, Daniel chapter 9, verse 27, Daniel chapter 11, verse 11, Matthew 24:15, 2 Thessalonians chapter 2, verses 3 to 4, kinakailangan po munang makuha po ng mga Hudyo ang East Jerusalem para maitayo po nila yung kanilang templo at maitayo, yun nga, ma-rebuild po yung templo doon. Now, I've got good news for you. Papakita ko po sa inyo at ipapakita po natin sa ating pananambahan kung gaano po katapat ang Diyos sa kanyang mga propesiya. Kung paano po niya pagtatagni-tagniin ang mga bagay pong ito. In March 8, 2021, just recently, meron pong balita na inilabas po ang Israel Today. Sabi po ng balita, Saudis say Temple Mount and Al-Aqsa not important to Islam. So hindi raw po importante ito sa kanila. Basahin ko lang po In further departure from Palestinian narrative, Saudis recognize Jewish connection to the Temple Mount. Palestinian politicians, clerics, and terrorists warlords tireless invoke the Temple Mount and Al-Aqsa Mosque as a rallying cry to stir up pan-Muslim emotions against Israel.
the Jews are threatening to Judaize the Islamic holy site, claim the Palestinians even as they reject the biblical history of Mount Moriah. But according to a bunch of Saudis and other Middle East Arabs on social media, the Temple Mount and even Al-Aqsa itself aren't all that holy to them. See, mga kapatid? Grabe. Hindi na po nila kinikilalang banal yung lugar na yun para sa kanila. So, wow. Basahin ko lang po yung huling bahagi. An English language tweet from Morocco really got people heated by not only emphasizing that the Temple Mount is of no particular importance to Muslims, but also by expressing hope that the third Jewish temple will soon be built there. Wow! Ang galing po talaga ng Diyos. Akala ko po before, for Matthew chapter 24 verse 15, Daniel chapter 9 verse 27, should be fulfilled, kailangan meron pong bomba, meron pong gera na maganap para matanggal yung Dome of the Rock doon. Kasi malaking away po talaga. Natatanggalin mo yung Dome of the Rock doon para maitayo po yung third temple. Sobrang malaking gulo po ito. Pero sa ngayon, nakikita po natin, nangyayari na po. Now, ang tanong na marami, paano nangyari po ito? If God said it, it will come to pass because He keeps His word. Diyos po siya eh. Kapag sinabi ng Diyos, mapangyayari, mapanghahawakan. Dahil siya po yung sadyang dakila at tapat. Amen. Ezekiel chapter 12 verse 25 tells us, "For I am the Lord, I speak, and the word which I speak will come to pass. It will no more be postponed. For in your days of rebellious house, I will save the word and perform it, says the Lord." Kapag Diyos po ang nagsalita, mangyayari at mangyayari. Kapatid, kung kayo po'y tumanggap sa Diyos, kung kinikilala mo kanyang bugtong na anak bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ibinigay niya sa iyo ang kanyang katwiran. Sabi ngayon ito po ay nangyayari at panghawakan po natin. Ikaw ay hindi na makasalanan. Amen. Dahil po sa mga tinapos na gawa ni Kristo Jesus. So panghawakan po natin ito. Di ba? Ito po ang Diyos. Pag sinabi niya, paniwalaan po natin. At sa kasaysayan po na sa panahon natin sa ngayon, ito po ay very recent na balita lamang po. So ibig sabihin, ito pong mga pangyayaring ito ay maaari na po natin makita in the near future or hindi natin alam kung kailan. Dahil sabi po ng mga Hudyo, sa sobrang excited po nila, kaya nilang itayo ang kanilang templo. Pinakamahaba na ang panahong 90 days. So in 60 days, pwede nila itayo. So, yung Matthew 24, verse 15, pwede na po mangyari anytime. Pero ang good news, mangyayari po yun kapag wala na po tayo mga mananampalataya. Amen to that. Wala na po tayo doon. Dahil wala na po sa plano ng Diyos na magdusa ang kanyang mga anak sa panahon ng Great Tribulation. Amen. So this goes to show na kung nangyari mga prophecy in the past, ganito din po mangyayari sa inaharap bilang patunay na dakila at tapat ng Diyos na ating sinasamba. Kung pinatunayan niya po nangyari yung mga propesiya noong araw, yung mga propesiya po magaganap sa mga susunod na panahon, ito po yung mapapanghawakan na mangyayari po ito talaga. Amen. Ang pandemya po na nangyari sa atin ngayon kung saan nararanasan po natin ang ilang mga premonitions, mga patikim, hindi po ba nyo napapansin na ito pong ating nilalakaran sa panahon sa ngayon? Di ba parang meron pong gustong ituro sa atin ng mundo? Amen? Hindi niyo po ba nararamdaman po ito? At ang mundo po ay kinukondisyon? Nakikita niyo po ba kapag kayo po pupunta sa mga department stores, sa mga mall, saan po ba kayo nilalagyan ng thermometer? Hindi po ba sa noo at saka sa mga kamay? Ano po kaya ibig sabihin po ng mga ganitong hakbang na isinasagawa po ng mundo? Dahil hindi po ito ayon sa pamantayan ng Pilipinas. Meron pong sinusunod din ng Pilipinas. Mundo. Now, sino po nagpapatakbo ng mundo? Hindi po ang Diyos. Ang prinsipe ng mundong ito, hindi po ang Diyos. Si Satanas. So sabi po muli ni Jesus, these things must come to pass. Huwag po kayong mabalisa. Now, bilang mga mananampalataya, inaabangan po natin. Alam po natin ang kasaysayan, alam po natin ang mga propesiya, kaya hindi tayo nababalisa. So ano po kaya mga patikim po ito na pinapakita po sa atin, gaya po ng pandemya, na marami po sa atin bumabagsak ang puso because we were thinking, we are of course expectant na after a year, mahaba na isang taon, babalik na po tayo sa normal. Mabubuhay na tayo, gaya po ng ating pamamasyal nung araw, nakakapanood ng sine ang ibang mga tao, nakakapag-date, mga mag-asawa, kumakain sa labas, pero ngayon, mas matindi pa po ang mga kaganapan. These things must come to pass. So, wag po daw tayong mabalisa. Now, ano po kaya pinapahatid sa atin ng mundo? Because the prince of this world, hindi po ang Diyos. It's Satan himself. Dahil po, alam po ni Satan, malapit na matapos yung kanyang lease
Malapit na po siya matapos dito. Malapit na siya itapon sa karagat-dagatang apoy. Now, ano po kaya ang mensahe na ibinibigay po sa atin na kasalukuyan panahon? Gusto ko lang pong basahin ng Revelation chapter 13 verses 16 until 17. He causes all both small and great, rich and poor, free and slave to receive a mark on their right hand or their forehead. So, during the time of Great Tribulation, ito po hindi po sa panahon sa ngayon, hindi po ito ilalagay ito po yung paunang pasabi ko po sa inyo, para po ituwid po ang kamalian at paniniwala ng iba. Hindi po kasama ang mark of the beast sa mga vaccines. So, hindi po ito magaganap. Mangyayari po ang mark of the beast, ito po ay papipiliin ng tao. So, mga maiiwan sa rapture. So, hindi po itong nagaganap sa ngayon. Wala pong dapat ikatakot. Kung kinatatakutan niyo po na vaccine merong 666 or mark of the beast, hindi po totoo yon. Dahil ang mark of the beast po ay magaganap kapag na-rapture na po ang church. Kasi hindi pa po makalantad ng Antichrist. Nandito pa po ang banal na spirito. Nasa sa atin. So wala pang rapture na nagaganap. Now, ito pong kasalukuyan nagaganap, hindi po ba nakikita natin na parang meron pong premonition, may patikim. Kapag tayo pupunta sa supermarket, sa mga mall, di ba, yung thermometer nila tinatapat sa ating mga ulo or sa kamay. Ano po kaya mga mensahe ipinapahatid po sa atin? Well, ang mundo po ay kinukondisyon na ang mundo rin. Ang mga namumuno sa mundong ito, of course, ito po in-inspire ni Satanas mismo. Meron na pong pangungundisyon na nagaganap sa ngayon. Sundan pa po natin, Revelation chapter 13 verse 17. It tells us, "And that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast or the number or his name, of his name." Hindi ba't unti-unti po natin nakikita sa panahon po natin sa ngayon ang maaaring mangyari po sa hinaharap? Well, nakasulat po ito sa Biblia, Revelation 13 verses 16 and 17. Prophecies were written not to scare you but to prepare you. So nakikita po natin ito na obvious po. Ano? Ito po yung bilang pagkapatupad ng mga safety protocols and measures para po sa kaligtasan ng bawat isa po sa atin. Of course, I have nothing against those things. Sumusunod din po ako doon. Pero meron pong mensahe, may premonition. Nasusundan niyo po ba ako mga kapatid? Kinukondisyon na po ng mundong ito ang tao na hindi po tayo pwedeng magkaroon po ng pamimili sa kung saan, mga pamilihan, unless meron po tayo mga isinusuot sa ating mga ulo, sa ating mukha, ang face mask, at of course, plus the face shield. So, pwede nating sabihin na, at pwede nating ilapat itong Revelation 13, verse 17, sa ating pambansang talata. So, meron po akong ginawang talata. It's called Philippines. I should say it's Philippines, kasi ito po yung talata ng ating bansa. Philippines, chapter 13, verse 17. So, basahin po natin. Ito po yung pangkaraniwang nararanasan natin sa akin bilang, I believe, pangungundisyon ng mundo. "And that no one may buy or sell except one who has a mask on his face and face shield on his forehead." Hindi po ba? Hindi tayo makapag-transaksyon o makalabas sa kung saan man po natin gustong puntahan kung wala po kayong face mask and face shield. Now, of course, wala namang Philippines chapter 13, verse 17. I'm just teasing you, kapatid. Ano po kaya mensahe pinapaabot sa atin ng Diyos? Well, these are just birth pangs, mga propesiya na isinulat sa atin ng Diyos para makita po natin. Although isinulat na po ito matagal ng panahon. Revelation was written AD 95. Ngayon po ay 2021 na. Pero nakikita po natin, it's unti-unti po ito na-unfold sa panahon po natin. Which goes to show na totoo po ang salita ng Diyos. Now, bakit po ito ibinigay sa atin ng Diyos? Para makita po natin na siya po ay Diyos at makita rin po natin na totoo kapag siya po ang nagsalita. At kapag siya po ang nagsalita, ito po ay magaganap at mapapangyari. Wala kang magagawa, anumang pigil ang gawin mo, pero magaganap po ito. At isa pang bagay na maganda po natin isaalang-alang, isinulat po ito, not to scare you, but to prepare you. Amen. At makita po natin, parang ways up, di ba? Hindi po tayo natatakot, hindi ka nangangamba, hindi ka nangangapa sa dilim. Alam mo kung saan ka patungo. At dahil alam mo, pinapatunguhan mo at pupuntahan mo, hindi po kayo kagaya ng mundo natatakot. At gaya po ng mundo, ang panalangin po nila sa Diyos, tapusin niyo na po ito, O Diyos, as if ang Diyos ang may pakana ng pandemya ito. Hindi po mga kapatid. Once again, Jesus said, these things must come to pass. Pero ang sabi niya po sa atin, paalala niya sa atin, huwag tayong mabalisa because these are just birth pangs. These are just
the beginning of sorrows. So mga kapatid, yung mga susunod pang pangyayari, hindi ko po kayo tinatakot. Kapag sumapit na po at tinangay na po ng Panginoong Jesus ang church, doon po sa harpazo time, the rapture of the church, magaganap na po immediately ang tinatawag ng Great Tribulation. This will last for 7 years sa pamamahala po ng Antikristo. Hindi po ito magandang pangyayari sa buhay ng mga tao. Hindi po kasama mga mananampalataya. Because mananampalataya, this is good news for you. You will never go through the Great Tribulation period. Amen. So these things that are happening today are just samples of the things that will happen in the near future. So ano pong palagay po ninyo? Meron po ba tayo nakikita mga patikim sa atin ng mundong ito? Meron po. Buksan natin ating isipan. And let us ask God for wisdom. Para hindi po tayo natatakot, hindi po kayo nagugulumihanan at nanlulupaypay. Bagkus tayo po ay, ang posture po natin, yes, Lord, Maranatha, naniniwala ako na ikaw ay malapit ng dumating. Bagaman nakalulungkot po nagaganap, but these things must happen. Pero hindi po kayo nababalisa. Why? Because meron po kayong inaantabayanan na paparating na at malapit na. And that's why, kapag tayo pa nakita-kita bilang mga mananampalataya, ano po binibigas natin? Maranatha. Oh Lord, come. Lord, the Lord is coming. Ito pang pangako ng Diyos sa atin. In John 14 verse 3, sabi ni Jesus, I will come again and I will receive you to myself. That where I am, there you may be also. Wow! Ito po ang masaya nating karanasan. At ito po ang sikreto ng inyong lingkod. Ang sikreto ng mga mananampalataya na nauunawaan po ang propesiya. Amen. So atin pong sagutin na po yung ating katanungan. Once again, paano makakaharapin ng mga problema at pandemya na dumarating sa buhay mo? Ang ating pong solution for today, as a child of God, no need for you to worry. Basta pakatandaan po natin, kapag nagsisimula na pong nangyayari mga bagay na ito, nagsimula na pong nangyayari, huwag ka matakot. These things must come to pass. Huwag kang magulumihanan, huwag kang mabalisa. Pagkos, ang dapat mong posture, sapagkat malapit na ang mga pangyayaring ito, matuwa ka, magalak ka, then malapit na ang iyong katubusan. Luke chapter 21, verse 28, once again, ang ating key verse for today. Now when these things begin to happen, look up and lift up your heads because your redemption draws near. Amen and amen. So mga kapatid, wala pong dapat ikatakot at mga kaganapan pong ito ay kinakailangan pong maganap para po makita po natin na tapat ang Diyos sa kanyang mga salita. Now, tuloy-tuloy na po tayo sa ating pananambahan. Na I believe, naging makasaysayan po ito sa inyong mga kaibigan namin. Kung kayo po first time na dumako po sa ating pananambahan or marahil matagal na po kayong nakakasama namin sa ating pananambahan pero wala pa po kayong relasyon sa ating Panginoong Jesus. Alam niyo po ba, marami po akong nakakausap, marami po mga taong humihiling po ng panalangin sa inyong lingkod at sa aking buong pamilya. Natatakot po sila about COVID-19. Of course, kapag tinignan po natin ito, nakakatakot talaga dahil kumikitil ng buhay, hindi lamang po ng buhay, pati po ang kayamanan ng bawat tao. Nauubos po ang kanilang mga ipon. Kapatid ko, natatakot po kayo sa panahong ito, natatakot kayo sa COVID-19. Meron pong way out dito eh. Kasi po, natatakot ang tao sa maaring kahinatnan niya pag siya'y nasa ospital, natatakot mamatay. Pero naisip po ba natin na kung kayo po'y walang relasyon sa ating Panginoong Jesus, mas kahindik-hindik po at mas nakakatakot ang magaganap po sa inyo kapag wala po kayong relasyon at saan po kayo pupunta. Ito po mga kaganapan sa mundong ito po'y pansamantala. Pero makalipas po ng buhay natin sa kasalukuyan, ang atin po mga espiritu at ating kaluluwa ay mabubuhay ng pangwalang hanggan. Ang tanong, saan mo ito dadalhin ang iyong buhay? Buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon o sa lugar na kung saan ay wala po ang Panginoon. It's your choice. Now, kung kayo po ay natatakot sa panahon sa ngayon, nagpapakita lamang po talaga na at work ang kalaban, ang dyablo. Ang puso po niya ay saktang ka. Alam mo kung bakit? Dahil ang tao pinilikha sa wangis at larawan ng Diyos. Galit na galit po ang dyablo sa Diyos. Ngayon, of course, hindi po siya makaganti sa Diyos. Para makaganti siya sa Diyos, sino pong kanya sasaktan? Yung mga minamahal ng Diyos. Alam mo kung sino yon? Ikaw yon at saka ako. So, maaari po niyang saktan ang sino man na gusto niyang saktan. Kung kayo po'y walang relasyon sa bugtong na anak ng Diyos, si Jesucristo, malaya po kayong saktan at patayin ng kalaban ng Diyos, si Satanas. Now, ayaw mo mangyari yun, di ba? Ang susi po dito, magkaroon po tayo ng
pagsang-ayon. Tanggapin po natin bilang tagapagligtas at Panginoon si Kristo, si Hesus Kristo, ang ating Panginoon Hesus Kristo. Ano pong benefit natin? Hindi na po pwedeng manakit at hindi ka na pwedeng patayin ni Satanas. At magiging dahilan din po ito para mapawi na po ang inyong takot sa pandemya ng COVID-19. Mga kapatid, kung natatakot po kayo sa ngayon, patikim pa lamang po ito. Pag dumating na po yung araw na hindi po talaga inaasahan ng marami, according to Matthew 24 verse 21, kung saan ay hindi pa po ito nararanasan sa kasaysayan ng mga kasaysayan, mas nakakatakot po iyon. Ngayon, ayaw po kayo ng Diyos na mapasama sa mga panahong yon. Ano po ang gagawin natin? Simple lamang po, sabi ng Diyos sa atin. Gusto niya po kayong iligtas. Ito po ang puso niya para sa iyo. Mga kapatid, once again, gusto kong basahin sa inyo ang 2 Corinthians 5 verse 19. Mahal na mahal ka ng Diyos, kapatid. That is that God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting people's sins against them, but canceling them. Kapatid, ito po ang puso ng Diyos. And He has committed to us the message of reconciliation, that is restoration to favor with God. Amen. So kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos. Anong gagawin ko, Pastor? Simple lamang po. Sabi ng Romans 10 verse 9 that if we confess with our mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. So ang gagawin po natin, mananalangin po tayo bilang pagkilala at pagsang-ayon na si Kristo, si Jesus, ay iyong Panginoon at tagapagligtas. Pwede po ba yun? So kayo po ay aking igigiya. Kung ano po yung aking bibigkasin, ay tanggapin niyo po ito bilang inyong sariling panalangin. Pwede po ba yun? Simulan na po natin. Sabihin niyo po, malakas, Panginoong Jesus, kinikilala ko ang aking sarili bilang isang makasalanan at nangangailangan ng isang tagapagligtas. Panginoong Jesus, naniniwala po ako sa kapangyarihan mo sa krus ng Kalbaryo, kung saan lahat ng mga kasalanan ko ay pinatawad na. Maraming salamat po dahil sa katotohanan na ako ay iniligtas mo na sa ngayon at inaangkin ko bilang kaloob ang iyong katwiran at ako'y matuwid na sa harapan ng Diyos dahil sa iyo, Panginoon. At salamat po dahil sa aking kaligtasan, ito po'y aking inaangkin magpasawalang hanggan. At maraming salamat din po ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Kapatid, kung kayo po'y sumabay sa panalangin, congratulations. Talaga naman po natutuwa po kami, nagagala kami dahil ito po ang pinaka magandang pagpapasya na ginawa mo sa iyong buhay. Amen. Amen. At sa pagkakataon po ito, gusto ko pong ipanalangin na ating mga kapatid na marahil kayo po ay nasa gitna ng takot at pangamba, pero I pray na naging mabuti pong balita sa inyo ating mga pinag-usapan. Hindi po ito hatol at parusa sa inyo ng Diyos. Ito po ay propesiya na nakasulat na sa Biblia na kinakailangan pong maganap. Sabi ni Jesus, these things must happen. Pero dahil nauunawaan na po natin ang katotohanan ito, kailangan pa na maganap po ito. Hindi ka na nababalisa. So pwede po ba? Samahan niyo ako. Kung naman po yung kabigatan, daladalahin, ibigay natin sa Panginoon at may buong pagpapasalamat. At kahit po kakaharapin natin ang pandemya ito, ang nakatingala po tayo sa ating pag-asa, sa pagbabalik at pagsundo sa atin ating Panginoon Hesus Kristo. Tayo po'y manalangin. Aming Ama at Diyos sa makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Sa araw po ito kung saan ay binibigyan mo kami ng kalayaan sa aming pananambahan via Facebook Live and through our YouTube channel. Lord, thank you for this wonderful opportunity kung saan ay patuloy mo ipinapaalam at pinababatid po sa amin ang mayamang katotohanan na dapat, Panginoon, really these things must happen at hindi po kami dapat mabalisa o matakot. At dahil, Panginoon, malinaw po sa aming isipan ang pandemyang ito at mga darating pang mga bagay na hindi po namin inaasahan, hindi po ito hatol at parusa mula po sa inyo. Bagkus ito po ay mga propesiya na kinakailangan po maganap para makita po namin ang katotohanan na kapag kayo po ang nagsalita, kayo po ang nagsabi, ito po ay mapapangyari. Salamat sa iyo, O Diyos, na pinawi mo na ang anumang takot at pangamba na bumabalot sa aming isipan at puso. At dahil dito, Panginoon, tulungan niyo po kami na ipamuhay po namin, ipagsigawan po namin, ipahayag po namin ang mga katotohanan ito, na kayo po ay nariyan. At kapag naganap na po at nagaganap na nga ang mga bagay na ito, kami po ay titingala, magagalak, dahil inaantabayanan po namin. Nariyan na, papalapit na ang aming katubusan. Salamat sa iyo, O Diyos. Sino man po sa aming mga kapatid sa ngayon na may karamdaman, salamat po, inabot niyo na po ang kanilang pangailangan, ang kanilang kalusugan. Sino man sa mga kaibigan namin, mga nanonood ang may kabigatan, problema. Salamat, O Diyos.
kinatagpo mo na, Panginoon, ang kanilang mga problema. Ano man pong aspeto po ito, pinansyal, physical, relasyonal, emosyonal, lahat, Panginoon, salamat, nariyan ka bilang aming solusyon na kumakatagpo sa aming mga pangangailangan sa buhay. Ito po ang aming pagpupuri at pagpapasalamat sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Well, kaibigan, sa pagkakataon po ito tayo po ay dumako na sa ating Holy Communion. Hawakan na po natin, kunin natin ating mga tinapay. Ito po ay napakagandang simbolo, dakilang simbolo na katawan ng ating Panginoon. Kung saan, doon po sa krus ng Kalbaryo, ay marapat po natin kilalanin na lahat po ng ating mga karamdaman ay inako na po ng ating Panginoon. Ang lahat ng ating sakit at karamdaman para makamit po natin ang lubusang kagalingan sa ating mga katawan. So sabihin po natin ito bilang panalangin, Panginoong Jesus, kinikilala ko na doon sa krus, inako mo na sa iyong mga katawan sa pamagitan ng mga latay at sugat ang aking karamdaman. Bigkasin niyo po kung ano po yung mga karamdaman ito. At ipagpasalamat po sa Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. At dahil dito, ay inaangkin ko ang lubusang kalusugan para sa aking katawan. Sabay-sabay po natin kainin. Hawakan po natin ang ating mga saro. In Matthew 26 verse 28 tells us, "For this is my blood," sabi ni Jesus, "of the new covenant, which is shed for many. And the reason is for the remission of sins." So every time we partake of the cup, believing na lahat po nating mga kasalanan ay pinatawad na past, present, and future. Ibig sabihin, mga kapatid, tayo po bilang pinatawad, dahil po sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo, malaya po tayo nakakalapit sa Kanya, sa ating Diyos. Dahil lahat po ng panalangin ng mga matutuwid ay pinapakinggan. Amen. So ito po yung marapat nating posture. Every time we partake, believing at tayo po pinatawad na sa ating mga kasalanan. Let's partake. Let's pray. Aming Diyos, maraming salamat po sa napakagandang kapahayagan ng tinapay at ng saro. Tinapay kumakatawan sa aming kalusugan kung saan doon sa krus ng Kalbaryo inangkin mo aming karamdaman at sakit. At sa sarong ito, Panginoon, bilang pagpapatunay na sa dugo na nabubuhos sa krus ng Kalbaryo, lahat po na aming mga kasalanan ay pinatawad mo na. Salamat po sa mga katotohanan at kapahayagan ito. Ito po ang aming panalangin. Inaangkin namin ito sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Maraming salamat po sa Panginoon sa isa na namang panahon na ating pananambahan at di po natin namamalayan. Tayo po ay nasa huling bahagi na ating online worship celebration. Of course, thank you for joining me. And my name is Laverne Ducot sa ngalan po ng SJC or ng Solution Grace Church. Nagpapasalamat po kami once again for joining us. At bago po tayo matapos, bahagi pa rin po na ating pananambahan ay sa mga nagtatanong, thank you so much nga po pala sa mga patuloy na kinikilala po na ang gawain ito ay gawain ng Diyos at nagiging kaagapay po kayo at bahagi sa pagpapalaganap ng mensahe ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga kapatid po natin kung saan ay kinikilala po ang ating sambahan, Solution Grace Church bilang inyong sambahan kung saan kayo po'y napapakain, napapagpala, maaari niyo pong ibigay ang inyong tithes and offering via our GCash account number. And this is the number 0906-055-7821. Once again, 0906-055-7821. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Amen. So sa atin pong pagtatapos, dalayan ko po na kayo po'y napagpala at gusto po namin makarinig ng mga testimonies kung paano po naging pagpapala sa inyo ang ating pananambahan sa araw po ito. So look up for your redemption draws near. So mga kapatid, yun ang sekreto natin. Huwag po kayo nakayuko, matamblay at nanlulumo, di po, nakatingala ang posture ng isang mananampalatayang nananagumpay na kagaya mo. Because your redemption draws near. Yung redemption po doon, yung physical redemption po natin. Ibig sabihin, mararapture na po tayo anytime soon. Amen. At bilang pagtatapos, pwede po ba natin itaas sa ating mga kamay? Pagpasalamat po natin sa Diyos ang kanyang mayamang salita na ibinigay po sa atin. Aming Ama at Diyos makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa nakalipas na ilang minuto na aming pananambahan. Kami po ay napagpala ng aming pag-aawitan, na aming pakikinig na iyong salita at inaangkin po namin, O Diyos,
sa panahon ito na aming pansamantalang pag-iwahiwalay, inaangkin po namin sa pamagitan ng mga tinapos na gawa na aming Panginoong Jesus sa krus ang lahat ng iyong mga pagpapala at pabor na inilaan na po sa amin. Panginoon, kami po ay aalis sa aming mga tahanan ng bawat miyembro ng aming pamilya ay sadyang ligtas. Sila po ibabalik na aming tahanan, ligtas mula sa anumang virus na kumakalat sa aming paligid. Lord, like what you have said in Psalm 91 verse 7, 1,000 may fall at our left and 10,000 at our right side, but it will not come near us. Ngayon din po ang COVID-19 virus na ito. Hindi po ito makakalapit sa amin because this is your promise to us. Panginoon, salamat po sa lahat po na aming mga iisipin, babalakin at paplanuhin at hahawakan na aming mga kamay. Ito po isa diyang pinagpala na. Kaya kapatid, ang po natin ang pagpapalang inilaan at tinihatid na sa iyo ng Diyos sa pamagitan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo kung saan isinakatuparan po niya ang lahat ng ito para sa akin at para sa iyo. So maraming salamat sa iyo, aming Diyos, aming Ama. Kami po ay lalakad ng taglay po ang kapayapaan, kasiglahan, kapahingahan, kagalahan dahil kay Kristo Jesus. So kapatid, ang po natin mga pagpapalang ito bilang pagbibigay luwalhati at pagsamba sa kabutihan, pag-ibig at sakda na pagmamahal sa atin ng Diyos. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, magkita-kita po tayo next Sunday sa muli po sa isa na namang pananambahan. Of course, dito po yan sa ating online worship celebration brought to you by Solution Grace Church. Stay blessed. Bye.